Pinagpalang buhay, precious people! Today is the last day of our SNQ trip. Tara, samahan niyo ako at alamin kung ano nga ba ang mga ganap at ginawa namin sa aming last day of vacation and relaxation trip dito sa SNQ. Pagkagising ko, bumungad agad sa akin itong napakagandang view ng sunrise. Dito sa kabundukan, ang gigising sa'yo ay yung mga huni ng ibon at ang mga tilaok ng manok. Diba? Napaka-fresh lang na gumising kapag ganun yung mga sounds at ganitong klaseng scenery ang makikita mo sa umaga. Naghilamos at nag-toothbrush na din ako and nakita ko yung tatay ko na nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Tignan nyo na lang kung gaano karaming inahing manok ang inaalagaan niya at bonus pa, may kanya-kanya pa talaga silang tulugan. O diba, ang syala lang. Bukod sa pag-aalaga ng mga manok at karabaw, marami ding tanim dito si Papa kagaya ng talong, kamote, at yung mga langka. Nakita nyo naman kung gaano karami, diba? Pagkatapos namin kumain ng umagahan, nag-ayos na din kami ng mga gamit namin kasi bababa na kami sa kabundukan. Mamayang 2 p.m. pala ang alis namin pabalik sa Cavite. Yung iba naming gamit ay ipapahila na lang dito sa Carabao gamit itong Paragos. Alam nyo, ang unang beses na nakasakay ako sa Carabao ay around 7 to 8 years old pa ata ako noon. Yun yung mga times na madalas kaming sinasama ni nanay at tatay sa kabundukan para magtanim ng kamote. At dahil nga na-miss ko yung feeling na yan, hindi ako pamayag na uuwi ng Cavite nang hindi ko natatry sumakay sa Carabao. O diba? Achievement unlocked. Alam nyo, ang pagsakay sa Carabao ay kailangan ng expertise. Hindi yan basta-basta. At nung paalis na kami, sumakay na lang yung kapatid ko at si Tristan doon sa Paragos. O diba, imagine niyo na lang kung gaano kalakas ang isang Carabao kasi bukod doon sa mga gamit namin, hila-hila niya pa talaga itong kapatid ko doon sa Paragos. At habang nakasakay sila dyan, tuwang-tuwa naman si Tristan na enjoy niya daw ang kanyang ride sa bumpy road. At dahil hindi naman kami kasya lahat sa Paragos, walkathon ang peg ng mga ante nyo. Kasama ko dito yung dalawa kong tita at yung aking mama. O diba, may gulat effect pa yarn. Alam nyo, itong dalawa kong tita ay palaging game na game sumama kapag uuwi kami ng SNQ. Gusto rin kasi talaga nilang makapag-relax dahil nga dito pag nasa Cavite, back to work and back to reality ang peg ng mga persons. Kasama rin namin yung tito ko at yung pinsan ko. At noong naglalakad kami, nakakita kami ng nag-uuling. Ganito yung itsura niya. Saludo ako sa lahat ng taong nag-uuling. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahirap na gawain ito. Mula sa pangunguhan ng kahoy hanggang sa pagbabantay magdamag para maging uling yung mga kahoy na isinalang mo. Dati, nung mga high school pa kami, sina nanay at tatay madalas mag-uling para makapagbigay sa amin ng pambaon sa araw-araw. Ganon yung klase ng pamumuhay namin dito sa probinsya. At sobrang thankful ako sa lahat ng sakripisyo na ginawa ni nanay at tatay kasi isa sila sa mga tumulong para makarating ako kung nasaan man ako ngayon. Mahirap man ang pamumuhay dito sa probinsya, pero kagaya nga ng sinasabi palagi ni Papa, hinding-hindi niya ito ipagpapalit kasi dito makakahanap ka ng peace of mind. Noong nakarating na kami dito sa bahay sa baba ng bundok, nag-ayos na lang kami ng gamit at kumain. Nag-request pa nga dito yung dalawa kong nanay ng picture daw. Yeah! Bandang 2:30 ng hapon, umalis na kami. Hindi pala namin kasama si Mama at si Papa sa pagbalik sa Cavite kasi kailangan nilang magpaiwan dahil yung mga alaga namin sa bundok walang magbabantay. Habang nagbabiyahe kami, pinag-uusapan na nga namin kung kailan ulit kami babalik sa SNQ kasi nga bitin yung 3 days. Bandang 10:30 ng gabi, nakarating na kami dito sa Biga. Thank you Lord dahil safe ang aming trip. Samahan niyo ulit ako sa susunod kong adventure. #palaging piliing maging masaya. Bye-bye!